Happy 10th anniversary, my love. Lahat ng tagumpay ko, ikaw ang nag-iisang dahilan. Ang tamis ng mga katagang iyon. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa loob ng makinang na grand ballroom kung saan nagkakasama ang mga kilalang negosyante politiko at ang cream of the crop ng high society sa Maynila. Si Adrian Mendoza, ang CEO ng Mendoza Consortium, ay nakangiti ng abot-tay nga habang isinusuot sa daliri ni Natalia ang isang singsing na diamante na kasing ningning ng mga matang nakatingin sa kanila. Sa paningin ng publiko sila ang litrato ng perpektong pamilya. Isang asawang matagumpay, isang asawang tapat at matalino, at ang kanilang marangyang buhay. Ngunit sa loob ng dibdib ni Natalia ang tanging naramdaman niya ay ang biglang panlalamig ng buong katawan. Ang ngiti sa kanyang labi ay gawa lamang ng mahigpit na disiplina, isang armor na binuo ng halos 10 taon ng pagiging asawa ng isang lalaking may mataas na posisyon. Thank you, honey. Ang bulong ni Natalia habang ang kanyang mga mata ay bahagyang kumurap upang pigilan ang kakaibang bigat sa kanyang lalamunan. Sa kabilang mesa nakangiti ng may halong sarkasmo si Doña Remedios, ang kanyang biyenan. Ang matandang babae ay umiinom ng wine habang nakatingin sa kanila ang mga mata. Ay tila nagtatanong kung talagang karapat-dapat ba si Natalia sa posisyong iyon. Sa kulturang pamilyang Pilipino, ang pagiging isang asawa ay hindi lang basta pagsasama kundi isang patuloy na utang na loob at sakripisyo. At 10 taon na itong ginagawa ni Natalia. 10 taon niyang isinantabi ang sarili niyang karera bilang isang batikang financial auditor upang tahimik na maging sandalan sa likod ng tagumpay ng kanyang asawa. Nang matapos ang programa, habang abala si Adrian sa pakikipag-usap sa mga investors at media sa labas ng VIP lounge, nagpa siya si Natalia na pumasok muna sa private suite upang ayusin ang kanyang gamit. Ang silid ay tahimik na iiba sa maingay na musika sa labas. Habang binubuksan niya ang leather clutch bag ni Adrian na naiwan sa ibabaw ng sofa para kunin ang susi ng kotse, may nahulog na maliit na papel. Isang resibo. Isang simpleng papel na naglaman ng katotohanang nagpabagsak sa buong mundo niya sa isang segundo lamang. Isang eksklusibong boutique ng alahas sa Bonifacio High Street. Ang petsa ay kahapon. Ang halaga ay milyon-milyong piso at ang pangalang nakalagay sa delivery note ay hindi ang pangalan niya. Vanessa Salazar. Parang may sumuntok ng napakalakas sa sikmura ni Natalia. Napatigil ang kanyang paghinga. Ang mga kamay na sanay magbilang ng milyon-milyong pondo ng walang mali ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. Tila umurong ang mga luha sa kanyang mga mata, napalitan ng isang matinding kirot na bumbalot sa kanyang buong pagkatao. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kabataan, ang lalaking tinulungan niyang itayo ang imperyo mula sa wala, ay hayagang niloloko siya sa ilalim mismo ng kanilang mga pangalan. Vanessa. Ang mahinang bulong niya sa sarili pabalik-balik sa kanyang isip ang pangalan ng babaeng marketing director ng kumpanya. Ang babaeng madalas niyang makasama sa mga board meeting, ang babaeng laging ngumingiti sa kanya ng may malamig na mga mata. Bago pa man niya maibalik ang resibo sa kinatatayuan nito, bumukas ang pinto ng suite. Si Adrian ito may dalang baso ng champagne, nakaposisyon ang ngiti ng isang matagumpay na negosyante. Ngunit nang makita niya si Natalia na hawak ang resibo, ang ngiti sa bere ang kanyang mukha, ay biglang napalitan ng isang malamig na anyo. Ang maskara ay tuluyang natanggal. Nandito ka pala? Ang malamig na sabi ni Adrian, wala na ang lambing sa boses nito kanina sa entablado. Akala ko nag-aabang ka na sa labas kasama ang mga bisita. Hindi sumagot si Natalia. Tumayo siya ng tuwid, pinilit pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa sandaling yon, alam niyang ang bawat luha ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Ang laban ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isip. Ang lingguhang hapunan sa mansion ng mga Mendoza ay laging may dalang bigat na hindi kayang pauwiin ng mamahaling kristal na chandelier o ng mga pagkaing inihanda ng kusinera.
Sa gitna ng mahabang hapagkainan, ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa porselana ay tila mga mabibigat na yabang sa isang tahimik na sementeryo. Si Doña Remedios, suot ang kanyang mga paboritong perlas, ay seryosong sumisimsim ng mainit na sabaw bago ibinaling ang matatalim na mata kay Natalia. Natalia, alam mo ba, nakasabay ko mag-lunch si Vanessa kahapon sa BGC. Panimula ng matanda ang boses ay may halong sinasadyang pagmamataas. Ang husay ng batang iyon, very hands-on sa corporate branding ng Mendoza Consortium. Hindi tulad ng iba rito na parang tumigil na ang mundo sa pagiging may bahay lang. Parang may bumara sa lalamunan ni Natalia. Ang bawat subo ng pagkain ay tila buhangin na mahirap lunukin. Alam niya ang ibig sabihin ng kanyang biyenan. Sa kulturang kinagisna ng isang babae ay dapat laging may naiambag. Ngunit kapag nagtrabaho ka, sasabihin namang pinabayaan mo ang pamilya. At ngayon ginagamit si Vanessa bilang pamalo upang maliitin ang 10 taong sakripisyo niya. Mom, she's doing her best with Sofia. Agad na sabat ni Adrian, ngunit ang tono nito ay walang laman na kundi formalidad, walang bahid ng pagtatanggol na tunay. Tsaka Natalia has her own way of managing things at home. Home management is important, yes. Dagdag ni Doña Remedios habang muling tumingin kay Natalia ng may mapanghusgang titig. Pero sa panahon ngayon, ang isang tunay na asawa ng CEO ay dapat kasama sa labas, hindi natatago sa kwarto. Look at Vanessa. She has the class, the drive, and the pedigree. Si Sofia na nakaupo sa tabi ni Natalia ay tahimik na kumakain habang iniaabot ang isang pirasong manok sa plato ng kanyang ina. Mommy, eat more. You look sad. Ang mga salitang iyon ng 6 na taong gulang niyang anak ang nag-iisang pumigil kay Natalia para hindi tuluyang mabitawan ang kanyang kubyertos. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ng bata, pinilit ang isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata kahit sa loob ay kumukulo ang galit. I'm fine, anak. Kumain ka lang. Bulong ni Natalia, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Pagkatapos ng hapunan habang abala ang matanda sa panunood ng balita sa sala at si Sofia ay nasa itaas, kasama ang yaya si Natalia ay naiwan sa kusina upang uminom ng tubig. Doon siya sinundan ni Adrian. Ang pintuan ay bahagyang nakasara at sa dilim ng pasilyo ang mukha ng kanyang asawa ay walang bakas ng init ng tahanan. Ano na naman ang pumasok sa isip mo kagabi? Tanong ni Adrian, mababa ang boses ngunit puno ng banta. Nakita ko ang mukha mo nang makita mo ang resibo. Don't start a fire you cannot extinguish, Natalia. Hindi natakot si Natalia. Sa halip lumingon siya ng dahan-dahan ng kanyang mga mata ay tuwid na tumingin sa mga mata ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng buong buhay. Wala nang takot sa kanyang dibdib, tanging ang malamig na determinasyon ng isang taong wala nang dapat ikatakot. A fire, sagot ni Natalia, ang boses ay banayad ngunit matalas tulad ng patalim. Adrian, ang tinitignan mo ay apoy pa lang. Hindi mo pa nakikita ang abo. Madaling araw na nang maramdaman ni Natalia ang lamig ng hangin mula sa labas ng bintana ng kanyang home office. Ang tanging liwanag sa madilim na silid ay ang mapusyaw na sinag ng computer screen. Sa ibabaw ng mesa nakasalansan ang mga taon ng kanyang buhay, mga financial reports, tax returns, at mga corporate audits na siya mismo ang nag-ayos noong panahong itinatayo pa lamang nila ang Mendoza Consortium. Si Adrian ang mukha ng kumpanya, ngunit si Natalia ang utak sa likod ng bawat tagumpay nito. Isang katotohanang kinalimutan na ng kanyang asawa. Sa harap ng kanyang screen, binuksan ni Natalia ang isang nakatagong folder sa cloud storage na may napakahigpit na encryption. Gamit ang kanyang sariling code, isang sistema na siya mismo ang gumawa at alam niyang hindi kailanman mabubuksan ng IT department ng kumpanya. Nang walang pahintulot niya, sinimulan niyang silipin ang mga transaksyon sa nakalipas na 6 na buwan. Bilang isang batikang auditor, sanay siyang maghanap ng mga anomalya. At ngayon, ang mga numerong nakatago sa mga sub-account ay sumisigaw ng panganib.
Hindi lamang simple ang pangangalo niya ni Adrian. Ang ginagawa nito ay isang malaking financial suicide. Nag-withdraw si Adrian ng malalaking pondo mula sa operating capital ng kumpanya nang walang approbation ng board. At ang mas malala, nakita ni Natalia ang mga tala ng pag-utang sa mga pribadong individual, mga gray market lenders na kilala sa napakataas na interes at marahas na paraan ng paniningil. Para saan? Para ibuhos sa mga high-risk real estate projects na pinamumunuan ni Vanessa Salazar. Isang mapanganib na laro. Isang desisyon na hindi lamang magpapabagsak sa kumpanya kundi maglalagay din sa panganib sa lahat ng ari-ariang pinaghirapan nila. Nanlamig ang mga kamay ni Natalia habang tinitigan ang huling dokumento. Mas masahol pa ang natuklasan niya ang trust fund para sa pag-aaral at kinabukasan ng kanilang anak na si Sofia ay unti-unti na ring ginalaw at ginamit bilang collateral para sa mga utang na iyon. Hayop ka, Adrian. Ang mahinang bulong ni Natalia sa kawalan ng kanyang boses ay walang galit kundi isang napakatalas na lamig. Pinarusahan niya ang sarili sa pag-iyak noon. Ngayon ang natira na lamang sa kanya ay ang purong determinasyon ng isang inang nagbabantay sa kanyang anak. Habang mabilis na nagda-download si Natalia ng mga kopya ng ebidensya papunta sa isang encrypted flash drive, biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Mag-ingat ka sa mga nilalaro mo, Natalia. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Bago pa man mawala ang notification sa screen, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto sa labas ng kanyang silid. Ang mga yabang ng paa sa pasilyo, palapit ng palapit. Kinabukasan sa isang tanyag na cafe sa Bonifacio Global City, ang liwanag ng araw ay tila walang binatbat sa malamig na tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Hindi inimbitahan ni Natalia si Vanessa, ngunit nang makita niya itong lumapit sa kanyang mesa habang bitbit ang isang mamahaling designer bag na regalo marahil mula sa pera ng kumpanya, hindi nagbago ang rehistro ng kanyang mukha. Nanatili siyang kalmado, hawak ang tasa ng tsaa na parang walang anumang mabigat na nagaganap sa kanilang mundo. Natalia, what a surprise to see you here alone. Panimula ni Vanessa, ang boses ay pilit na pinataatamis ngunit taglay ang laso ng isang taong uhaw sa kapangyarihan. Umupo ito kahit hindi pinapayagan. Actually, I wanted to talk to you tungkol kay Adrian at sa kumpanya. Pinagmasdan ni Natalia si Vanessa mula ulo hanggang paa. Ang mukha ng babae ay puno ng kumpiyansa, ang ngiti ay may bahid ng tagumpay ng isang taong inaakalang nakuha na ang lahat ng gusto niya. You don't need to explain anything, Vanessa. Mahinang wika ni Natalia, ang boses ay mababa, ngunit may kakaibang bigat na nagpapatigil sa daldal ng kabit. Alam ko ang bawat galaw mo. Alam ko ang bawat transaction mo kay Adrian. Nawala ang ngiti sa labi ni Vanessa sa loob ng isang segundo, ngunit mabilis din itong binawi. Nag-smirk ito bago sumandal sa upuan. Talaga ba? Kung alam mo pala, edi sana nag-empake ka na. Adrian is mine, Natalia, at ang Mendoza Consortium. Sunang pangalan ko na ang mamamahala rito kasama niya. You're just a ghost of his past. Yumuko si Natalia, kinuha ang kanyang baso ng tubig at tumingin ng diretso sa mga mata ni Vanessa. Walang galit. Ang tanging nakikita roon ay ang blankong titig ng isang hukom. Ang pagnanakaw sa kumpanya at ang paggamit ng pondo ng pamilya ay may katumbas na parusa, Vanessa. Enjoy your borrowed crown while it lasts. Dahil kapag bumagsak ang sinasabi mong imperyo, ikaw ang unang masusunog sa abo nito. Malamig na sabi ni Natalia bago tumayo, iniwan si Vanessa na natigilan at bahagyang namutla sa kabila ng makapal na makeup. Pagkaalis sa cafe, agad na nagtungo si Natalia sa isang tahimik na pribadong law firm sa Makati. Doon siya naghintay sa loob ng opisina ng kanyang matalik na kaibigan at abogado na si Elena. Nang maisara ang pinto, inilapag ni Natalia ang isang maliit na flash drive sa ibabaw ng mesa. Kinuha ito ni Elena, isinalaksak sa laptop at binuksan ang mga dokumentong nakatago roon.
Habang binabasa ng abogado ang bawat pahina ng mga ebidensya tungkol sa mga peking kontrata, gray market loans, at ang ginalaw na trust fund ni Sofia, nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Tumingin si Elena kay Natalia, ang boses ay nanginginig sa matinding paghanga at pag-aalala. Natalia, Diyos ko po, bulong ni Elena. Sa mga ebidensyang ito, hindi lang natin mapapanalo ang diborsyo at mabilis na makukuha ang kustodya ni Sofia. Sapat na ito para ipakulong si Adrian at mapaupo sa kulungan ng mga kasabwat niya. Madilim na ang paligid ng gabing iyon, ngunit ang sala ng mansyon ay kasing lamig ng yelo. Nakatayo si Adrian sa harapan ng mahabang salamin habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo nang maramdaman niyang bumaba si Natalia mula sa ikalawang palapag. May hawak na isang manipis na dokumento si Adrian na agad niyang inilapag nang may malakas na lagapak sa ibabaw ng marmol na mesa, isang paraan para magpakita ng kapangyarihan at manguyam. Pirmahan mo ito, ang malamig na utos ni Adrian. Ang tono ay puno ng kayabangan ng isang taong nag-aakalang hawak niya ang lahat ng baraha sa laro. Inayos ko na ang mga papeles para sa panggastos ninyo ni Sofia, pero may kondisyon. Huwag ka nang makikisawsok sa mga usapin ko sa opisina at ililipat ko na sa pangalan ko ang ibang ari-arian natin para sa protection ng kumpanya. Isang simpleng financial trap. Gusto nitong tuluyang alisan ng karapatan si Natalia sa kanilang mga conjugal properties bago pa man pumutok ang totoong gulo. Hindi nagmadali si Natalia. Dahan-dahan niyang kinuha ang dokumento, binasa ang bawat linya nang may matalas na mata ng isang professional na auditor bago ibinaling ang tingin sa kanyang asawa. Ang mga mata niya ay walang bakas ng takot o pangamba. Sa halip may nakatagong ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti na nagpakunot-noo kay Adrian. Bakit ka natatawa? Bulyaw ni Adrian, unti-unting nawawala ang composure. Sa tingin mo ba may laban ka kung wala kang pera? I blocked all your supplementary credit cards, Natalia. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo mula sa mga account ko kung lalaban ka sa akin. Tumayo si Natalia ng tuwid, tinitigan si Adrian na para bang isa itong mangmang na bata na naglalaro ng apoy. Credit cards mo, accounts mo. Mahinahong tanong ni Natalia, ang boses ay parang musika ng isang babala. Adrian, nakakalimutan mo ata kung sino ang nagtayo ng financial architecture ng Mendoza Consortium mula nang magsimula tayo. Ang akala mo ay ikaw ang nagmamay-ari ng lahat dahil nakapangalan sa iyo ang mga papeles, pro-inflammatory. Pero ang hindi mo alam, ang bawat pundasyon ng negosyong pinagmamayabang mo ay nakatayo sa ibabaw ng mga numerong ako mismo ang nag-aproba. Bago pa makapagsalita si Adrian para depensahan ng sarili, biglang tumunog ang telepono nito sa loob ng bulsa nito. Sunod-sunod na notification ang pumasok sa gitna ng katahimikan ng silid. Napakunot-no si Adrian, kinuha ang cellphone at sinagot ang tawag mula sa kanyang Chief Financial Officer. Ilang segundo lamang ang lumipas, ang kulay sa mukha ni Adrian ay biglang namutla. Parang nakakita ito ng multo. Ang hawak nitong papel ay halos malukot sa higpit ng pagkakahawak ng nanginginig nitong mga kamay. Ano? Anong ibig mong sabihin na hinarang ng SEC ang mga pondo? Anong emergency audit? Nanginginig na tanong ni Adrian sa telepono, ang boses ay basag at puno ng biglang takot. Sino ang nagsumite ng report sa Securities and Exchange Commission? Sino? Ibaba ni Adrian ang telepono nang may panginginig sa buong katawan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Natalia, ang mga mata ay nanlalaki sa matinding gulat at realisasyon. Ang boses nito ay halos pabulong na lumabas sa kanyang mga labi. Ikaw, ang tanging nasabi ni Adrian, ikaw ang gumawa nito. Ngumiti si Natalia, isang malamig at perpektong ngiti ng tagumpay, bago tumalikod at naglakad paakyat sa hagdan, patungo sa kwarto ng kanyang anak. Ang balita tungkol sa biglang pagpasok ng SEC at ang pag-freeze ng mga pangunahing pondo ng Mendoza Consortium ay kumalat sa buong business district tulad ng apoy sa damuhan. Ngunit sa loob ng tahimik at pribadong opisina ni Elena, ang natuklasan nila ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inaasahan ng sinuman. Nakaupo si Natalia habang tahimik na binabasa ang mga pahina ng isang bagong legal finding.
Nakakaprint lamang ng kanyang kaibigan. Ang mukha ni Elena ay namumutla sa matinding galit at pagkabigla. Natalia, hindi lang ito simpleng pag-iwas sa buwis o maling paggamit ng pondo. Nanginginig ang boses ni Elena habang itinuturo ang isang particular na section ng dokumento. Tingnan mo ito. Ang mga shell companies na pinag-transferan ng milyon-milyong piso. Nakapangalan sa iyo ang mga digital signature. Matagal ka nang pinaghandaan ni Adrian. Napatigil si Natalia. Tiningnan niya ang mga pirma, mga huwad na pirma na ginaya ng may katumpakan gamit ang kanyang electronic credentials. Natanging si Adrian lamang ang may access noong kasagsagan ng kanilang pagtatrabaho ng magkasama. Hindi lamang siya ginago bilang asawa. Ginamit siya ni Adrian bilang scapegoat, ang taong sadyang itinalaga upang saluhin ang lahat ng kriminal na pananagutan kapag bumagsak ang kumpanya. Kung sakaling pumutok ang iskandalo, si Natalia ang makukulong habang si Adrian ay iiyak sa publiko bilang ang biktima ng sarili niyang asawa. Ang hangin sa silid ay tila naging napakabigat. 10 taon ng pagmamahal, 10 taon ng pag-aalaga, 10 taon ng pagtitiwala. Lahat ay binuo ng isang lalaki na ang tanging tingin pala sa kanya ay isang pananggalang na disposable kapag nasusunog na ang bahay. Walang luha na tumulo sa mga mata ni Natalia. Sa halip, ang kirot ay dahan-dahang napalitan ng isang mapaminsalang lamig. Ang pusong minsan ng nagmahal ay tuluyan ng namatay sa gabing iyon. At ang natira na lamang ay isang matalas na isip na handang lumunod sa sinumang mga has na umapak sa kanyang pagkatao. Gusto niya akong maging kriminal para maligtas ang sarili niya. Mahinang wika ni Natalia, ang boses ay kalmado ngunit may talim na kayang pumatay. Anong gagawin natin, Natalia? Kung hindi natin mabilis na maipakita na forged ang mga pirmang ito, baka ikaw ang maunang masubpinan na ng korte. Nag-aalalang tanong ni Elena. Ngunit bago pa makapagsalita si Natalia, biglang tumunog ang telepono niya. Ang pangalan ni Adrian ang lumitaw sa screen. Pilit na tumatawag ang kanyang asawa, halatang nagpapanik na pagkatapos ng biglaang SEC freeze. Huminga ng malalim si Natalia, tiningnan ang screen ng telepono ng ilang sandali bago ito sinagot at inilagay sa speaker para marinig ni Elena. Natalia, nasaan ka? Ang nanginginig at galit na sigaw ni Adrian mula sa kabilang linya. Ikaw ang may kagagawan nito, hindi ba? Ikaw ang nag-tip sa SEC, pinapahirapan mo ang kumpanya. Bumalik ka rito ngayon din o hindi mo na makikita ang anak mo. Mariing hinawakan ni Natalia ang telepono, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim ng determinasyon. Ang laro ng takot ay tapos na. Ngayon siya na ang maghahawak ng mitsa. Umuwi ka sa bahay, Adrian. Malamig na sagot ni Natalia. Hintayin mo ako doon. Tapusin na natin ang lahat ng kasinungalingan mo. Madilim at tahimik ang malaking sala ng mansyon. Nang pumasok si Natalia, ngunit ang hangin sa loob ay sing-init ng nag-aapoy na galit. Naghihintay si Adrian pabalik-balik sa paglakad habang hawak ang kanyang cellphone. Ang mukha ay basang-basa ng pawis sa kabila ng malamig na aircon. Nang makita niya si Natalia, mabilis siyang sumugod, ang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Anong ginawa mo, Natalia? Anong pinagsasabi mo sa SEC tungkol sa mga pirma? Sigaw ni Adrian na wala na ng anumang bakas ng pagiging kagalang-galang na CEO. Nilalagay mo sa alanganin ng buong kumpanya. Gusto mo ba akong makitang bumagsak? Hindi na tinag si Natalia. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay walang emosyon ngunit sintalas ng sundang. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa sa gitna nila. Ang kumpanya ba ang nilalagay ko sa alanganin, Adrian, o ang sarili mong balat? Mahinang tanong ni Natalia, ang boses ay formal at kalmado. Binasa mo ba ang mga dokumentong ito bago mo ipinasok sa mga ghost corporations? O baka naman nakalimutan mo nang i-check kung sino ang ginamit mong digital signature para sa mga illegal na transaksyong iyon? Napatigil si Adrian. Ang pag-aaklas ng kanyang boses ay biglang napalitan ng panlalamig. Tiningnan niya ang mga pahina na nakabukas sa mesa, ang eksaktong kopya ng mga huwad na dokumento kung saan ang pangalan at digital credentials ni Natalia ang ginamit bilang pangunahing sangkot sa panloloko. Ito ay...
Utal-utal na sabi ni Adrian umatras ng isang hakbang. Hindi ko alam yan. Siguradong may nag-hack sa system. Huwag mo nang subukang magsinungaling, Adrian. Putol ni Natalia ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya puno ng matagal ng kinikimkim na hinagpis. 10 taon kong binigay ang buhay ko sa iyo. Inalagaan ko ang pangalan mo, tinulungan kitang itayo ang imperyong ito mula sa wala at ang iginanti mo sa akin ay planong ipakulong ako at sirain ang kinabukasan ng sarili mong anak para lamang maligtas ang sarili mo kay Vanessa. Nawala ng depensa si Adrian. Napaluhod ito ng bahagya sa gilid ng mesa. Ang kayabangan ay tuluyang naglaho na palitan ng isang desperadong mukha ng isang duwag. Natalia, please. Nanginginig na pakiusap ni Adrian habang pilit na inaabot ang kamay ng kanyang asawa. Nabulag lang ako. Si Vanessa ang nagtulak sa akin sa mga maling desisyong ito. Pamilya tayo, Natalia, maawa ka kay Sofia. Huwag mo kaming pabayaan. Sa sandaling iyon naramdaman ni Natalia ang huling hibla ng awa na tuluyang napigtas. Wala na ang lalaking minahal niya noon. Ang natira na lamang ay isang kahabag-habag na anino ng sarili nitong kasakiman. Huwag mong idamay si Sofia sa kadugyutan mo. Malamig na wika ni Natalia habang inalis ang kamay mula sa pagkakakapit nito. Tapos na ang laro, Adrian. Bago pa makapagsalita muli si Adrian, narinig ang sunod-sunod na malalakas na ugong ng mga sasakyan na pumasok sa gate ng mansyon. Ilang sandali pa ang tunog ng mga yabang ng sapatos ng mga awtoridad sa labas ng pintuan ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang mga taong pumasok sa malaking pintuan ay hindi mga bisita kundi mga opisyal ng batas, kasama ang mga kinatawan mula sa SEC. Ang bawat yabang ng kanilang sapatos ay parang martilyo na tumatama sa natitirang kayabangan ni Adrian. Ang mga dokumentong dala ng mga awtoridad ay malinaw, mga warrant para sa pagsisiyasat, pag-aresto, at pag-freeze sa lahat ng personal at korporasyon na ari-arian ng CEO ng Mendoza Consortium. Mr. Adrian Mendoza, ikaw ay iniimbestigahan sa kasong malawakang panloloko, pagpapeke ng dokumento at economic sabotage. Ang seryosong pahayag ng pinuno ng mga investigador habang inilalapit ang mga opisyal na papel kay Adrian. Napakapit si Adrian sa gilid ng mesa, nanginginig ang mga labi at pilit na lumingon kay Natalia na parang nagbabaka sakaling may matitira pang awa sa mga mata nito. Ngunit blanko ang mukha ni Natalia. Walang luha, walang nangiti ng panunukso, tanging ang katahimikan ng isang taong nakasaksi sa pagbagsak ng sarili niyang multo. Wala kayong karapatan, CEO ako ng kumpanyang ito. Sigaw ni Adrian sa desperasyon habang inaalalayan siya ng mga pulis palabas ng sarili niyang mansyon. Ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis ng kahihiyan. Samantala, ilang kilometro ang layo sa isang mamahaling condominium unit, si Vanessa Salazar ay babalik-balik sa paglakad habang hawak ang kanyang telepono. Walang sumasagot sa tawag niya kay Adrian. At nang subukan niyang gamitin ang kanyang credit card para mag-book ng flight palabas ng bansa, isang malamig na mensahe ang lumitaw sa screen ng terminal. Transaction declined, account frozen. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Vanessa. Ang corona na inakala niyang nakuha niya ng walang kahirap-hirap ay biglang naglaho na parang bula. Sa mansion, tahimik na inayos ni Natalia ang maliit na maleta para sa kanila ng kanyang anak na si Sofia. Habang kinakamay ng kanyang anak ang kanyang daliri, yumuko si Natalia at hinagkan ng noo nito. Ma'am, misan tayo pupunta? Tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng inosenteng pag-aalinlangan. Sa isang lugar kung saan ligtas tayo, anak. Sagot ni Natalia na may ngiti sa labi, ang kauna-unahang totoo at malayang ngiti pagkatapos ng napakahabang panahon. Nang lumabas sila sa pangunahing gate ng mansion, sinalubong sila ng makakapal na flash ng mga camera mula sa mga mamamahayag at reporter na nag-aabang sa labas. Ngunit sa halip na magtago o yumuko, dahan-dahang itinaas ni Natalia ang kanyang ulo, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak at naglakad palayo sa gintong kulungan ng kanyang nakaraan tungo sa liwanag ng isang bagong simula.
Ang umaga sa bagong tinutuluyan nilang tahimik na apartment ay payapa malayo sa ingay at mabahong politika ng malaking mansyon. Habang si Sofia ay abala sa pagguhit sa sala, nakaupo si Natalia sa maliit na mesa sa kusina kasama si Elena. Sinusuri nila ang mga huling dokumento para sa nakatakdang pagdinig sa korte tungkol sa diborsyo at buong kustodya ng bata. Ilang araw na ang lumipas mula nang dalhin si Adrian sa kustodya ng mga awtoridad. Ang dating kinatatakutang CEO ay isa na ngayong nakakulong na akusado naghihintay ng formal na sakdal. Si Vanessa naman ay tuluyang nagtago iniwan ng mga kasabwat nang malamang walang matitira sa kanila. Subalit bago pa man matapos ni Natalia at Elena ang kanilang pagpupulong, isang sunod-sunod at marahas na katok sa pintuan ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Nang buksan ni Natalia ang pinto, tumambad sa kanya ang mukha ni Doña Remedios. Wala na ang mamahaling alahas at mapagmataas na tindig ng matanda. Ang buhok nito ay gusot-gusot, ang mga mata ay namamaga sa kaiiyak at ang damit ay halatang ginamit sa pagmamadali. Natalia! Ang basag na boses ng biyenan, ang dating matigas na awtoridad, ay napalitan ng isang pakiusap. Kailangan mong tulungan si Adrian. Kausapin mo ang mga huwes, gamitin mo ang mga dokumento mo para linisin ang pangalan niya. Isipin mo naman ang pamilya natin. Nasaan ang utang na loob mo sa amin? Nananatiling tahimik si Natalia. Tiningnan niya ang matandang babae na minsan nang umalipusta sa kanya, ang babaeng ginamit ang kultura ng hiya at utang na loob para supilin siya sa loob ng 10 taon. Utang na loob! Mahinahong tanong ni Natalia, ang boses ay malamig ngunit may diin na tumagos sa buto. Aling utang na loob ang tinutukoy ninyo, Doña Remedios? Yung utang na loob ko sa pagpapakain ninyo sa akin, o yung panahong pinili kong manahimik habang unti-unting sinisira ng anak ninyo ang kinabukasan ng sarili naming anak? Namutla si Doña Remedios, hindi makapagsalita. Sinira ni Adrian ang sarili niyang pangalan at ang pamilyang pinagmamalaki ninyo ay gumuho dahil sa sarili nitong kasakiman. Pagpapatuloy ni Natalia ng walang bahid ng galit, kundi purong kapangyarihan ng katotohanan. Wala na akong kinalaman sa kanila at hinding-hindi ko isasara ang bibig ko para pagtakpan ng isang kriminal. Napasinghap si Doña Remedios, umatras ng isang hakbang at sa unang pagkakataon, nakita ng matanda ang talim ng babaeng buong buhay niyang minaliit. Wala nang nasabi ang matanda kundi ang umiyak ng tahimik bago tinalikuran si Natalia at nagmamadaling lumayo sa pasilyo. Nang isara ni Natalia ang pinto, lumapit si Elena at iniabot sa kanya ang isang opisyal na dokumentong kakarating lamang mula sa ahensya ng pamahalaan. Kinuha ito ni Natalia. Nakalimbag doon ang opisyal na pangalan ng kanyang bagong kumpanya, Cruz Financial Integrity Consulting. Isang bagong simula. Isang pangalan na itatayo hindi sa ibabaw ng mga kasinungalingan, kundi sa purong katotohanan at dangal. Sa loob ng formal at tahimik na silid ng Regional Trial Court, ang bawat salita ay may dalang bigat ng hustisya. Nakatayo si Natalia sa witness stand. Suot ang isang simpleng puting blazer na nagpapakita ng kanyang formalidad at wagas na katapatan. Sa kabilang mesa, nakaupo si Adrian, nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Nakayuko ang ulo habang nanginginig ang mga kamay na nakatali sa posas. Sa tabi nito ay si Vanessa na pilit pa ring nagtatago sa likod ng kanyang abogado, ngunit ang namumutla nitong mukha ay nagpapakita ng matinding takot sa nakatakdang parusa. Mrs. Natalia Cruz, ang tanong ng piskal habang hawak ang mga makapal na dokumento ng mga audit. Paari mo bang kumpirmahin sa korte kung ang mga pirmang ito sa mga pondo ng kumpanya ay sa iyo o pinalabas lamang ng akusado? Huminga ng malalim si Natalia. Tumingin siya sa huwes pagkatapos ay sa dating asawa na hindi man lang makatingin sa kanya ng diretso. Ang lahat ng mga pirmang iyon ay pinalabas lamang. Ang formal at malinaw na sagot ni Natalia. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong silid, walang alinlangan at puno ng katotohanan.
Napatunayan ng mga forensic auditor at ng SEC na ang aking electronic credentials ay ginamit ng walang pahintulot habang ako ay nasa bahay at nag-aalaga sa aming anak. Ang layunin ng akusado ay hindi lamang ang kumuha ng pera mula sa kumpanya, kundi ang ituro ako bilang mastermind kapag pumutok ang iskandalo. Natahimik ang buong korte. Ang abogado ng depensa ni Adrian ay hindi man lang makapagsampa ng tamang argumento dahil sa dami ng ebidensyang iniharap ni Elena. Pagkaraan ng ilang oras na pagdinig, tumayo ang huwes para ibaba ang huling hatol. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya, idinedeklara ng korteng ito na guilty sina Adrian Mendoza at Vanessa Salazar sa kasong financial, fraud forgery at corporate sabotage. Ang matigas na pahayag ng huwes, inuutusan din ng korte ang pagbibigay ng buong sole custody ng batang si Sofia kay Natalia Cruz, kasama ang nararapat na bahagi sa mga conjugal assets na muling kinuha mula sa mga frozen accounts. Ang malakas na pagbagsak ng wooden gavel ng huwes sa ibabaw ng mesa ay naging hudyat ng pagtatapos ng 10 taong bangungot. Nang daitin ng mga pulis si Adrian at Vanessa palabas ng silid, lumingon si Adrian kay Natalia, may mga luhang umaagos sa kanyang pisngi habang pabulong na nagsasalita ng pakiusap. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Natalia. Tinalikuran niya ang lalaking sumira sa kanyang tiwala, inabot ang kamay ng kanyang kaibigang si Elena at naglakad palabas ng korte patungo sa pintuan kung saan naghihintay ang kanyang anak at ang isang malayang hinaharap. 1 taon ang lumipas mula nang gumuho ang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Ang sinag ng umaga ay malayang pumapasok sa malaking bintana ng Cruz Financial Integrity Consulting. Pinailawan ng makintab na pangalan ng kumpanya na nakalagay sa salamin ng pintuan. Nakatayo si Natalia sa harap ng tanawin ng Makati skyline, hawak ang isang tasa ng kape, habang pinagmamasdan ang mabilis na takbo ng buhay sa ibaba. Wala na ang takot, wala na ang mabigat na tanikala ng pagpapanggap at panlilinlang. Sa kabilang silid, naririnig niya ang masayang halakhak ni Sofia habang nag-aayos ito ng kanyang mga gamit sa eskwela. Ang mukha ng kanyang anak ay puno na ngayon ng sigla at katiyakan, walang bakas ng takot o anino ng nakaraan. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Elena bitbit ang isang bagong folder ng kaso. Ngumiti ang kaibigan sabay lapag nito sa ibabaw ng mesa. May bago ulit tayong kliyente, Natalia. Sabi ni Elena, ang boses ay may halong pagmamalaki. Isang ina na naman na kinokontrol ng asawa sa pananalapi. Sinabi ko sa kanya na ikaw ang pinakamagaling na makakatulong sa kanya para makuha ang kanyang kalayaan at karapatan. Tiningnan ni Natalia ang folder. Binuksan niya ito at nakita ang blankong pahina na naghihintay na sulatan ng bagong pag-asa. Tumango siya ng may mahinahong ngiti. Ipadala mo siya sa loob, Lacon, tugon ni Natalia. Tutulungan natin siyang bumuo ng sarili niyang landas. Alam na ngayon ni Natalia ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi ito isinisilang sa isang iglap o sa mga desisyong padalos-dalos. Ito ay hinuhubog ng katatagan, pinatatalas ng talino at pinoprotektahan ng katotohanan. Ang bawat imperyong itinayo sa dumi at kasinungalingan ay tiyak na maglalaho, ngunit ang pusong marunong magtanggol sa sarili nitong dangal ay kailanman hindi matitinag ng anumang bagyo. Habang lumulubog ang araw sa dulo ng kalangitan ng Maynila, iniabot ni Natalia ang kanyang kamay kay Sofia para sa kanilang pag-uwi sa isang tahimik, ligtas at tunay na nagmamahal na tahanan.